ipapakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa ko pagkatapos namin maghapunan bago po ako matulog. Araw-araw ko po itong ginagawa simula nung nakaramdam ako ng kaunting ubo at kaunting sipon. Bago po ako mag-soup, ito po muna yung una kong ginagawa. Naglalagay ako ng isang basong yung maligam-gam lang na tubig na kaya kong tiisin yung init. Tapos nilalagyan ko siya ng konting asin. Tapos minumumog ko po. Pagkatapos kong mag-toothbrush, ako nag-mumumog. Sobrang nakakaginhawa po nung lalamunan. Kaya hindi ako masyadong inubo at saka hindi ako silipon. Kasi nga inumpisahan ko na simula pa lang nung unang araw na ganito yung ginagawa ko araw-araw. Isang beses ko na po itong ginagawa bago ako matulog. Kailangan gagawin niyo po ito kapag toothbrush na kayo. Ang alat. Kasi kung hindi po magmumug ng asin araw-araw, sakit. Masakit po yung lalamunan, laging dry, laging uhaw, tapos makati. Ito po talaga nakakatulong, nakakabawas siya ng sakit. Inuubos ko po yung isang basong tubig. Tapos pagkatapos yung magmumog, pag malaking inom ng tubig, mga 1 hour. Kasi yung sa akin, tama ng virus, kasi yung laging uhaw. Nung pag hindi ka uminom ng tubig, parang hindi ka masyadong makahinga. Ang sakit sa lalamunan. Kaya maya't maya po akong uminom ng tubig. Pero pag ganito po kasi na ako ng maligam-gam na tubig, mga 1 hour bago ako uminom ulit ng tubig. Tapos pagkatapos ko po nito, ang gagawin ko naman ngayon, magsusuog naman ako. Sandali lang po. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko bago ako matulog. Tsaka sa umaga. 2 beses ko po itong ginagawa bago matulog, tapos sa umaga. Yung pag-i-steam ko po. Naglalagay po ako ng mainit na tubig, yung pinakulo sa palanggana na may asin. Tapos nagpapausok po ako bago ako matulog. Kapag ginawa niyo po ito, kailangan maghilamos muna kayo tapos mag-toothbrush para pagkatapos niyo pong mag-soup, hindi na kayo maghilamos tsaka mag-toothbrush. Ayan. 10 to 15 minutes ko po itong ginagawa. Kailangan po ay nakatakip yung mata. Kasi dati hindi ko alam, may nagsabi lang sa akin na make sure na kapag magsusuob ay may takip yung mata. Kasi kaya pala nung una, ko ba't ang sakit sa mata? Ayan. Ito po yung ginagawa ko araw-araw. Simula po nung ako ay nakaramdam ng ubo at sipon. Ginagawa ko po ito 2 beses sa maghapon. Sa umaga at saka ganitong gabi bago ako matulog. Para po napakalaking tulong. Ito po yung isa sa nakapagpa sa akin para hindi ako mahirapang huminga. 1 week na po ako may sakit pero hindi po ako nakakaramdam ng sakit ng dibdib, paninikip ng dibdib at yung mahirapang huminga, hindi po. Napakalaking bagay po nito.
napakaginhawa sa sa lalamunan, sa ilong, sa dibdib. Yan. Isa lang po ito sa ginagawa kong paraan para ako ay gumaling. Dito lang po ako sa bahay. For 1 week na po ito. Akala ko nga po hindi na ako lalagnatin kasi naka 1 week na ako eh. Pero na isang araw, bali, 2 gabi yun. Nasunod medyo nilagnat ako. Yung unang gabi medyo maano yung lagnat ko dahil gininawa ko. Pero nung pangalawang gabi parang sinat-sinat lang naman po. So, uminom lang ako ng dire-diretso lang yung paracetamol ko. Tapos ngayon, hindi naman na po ako nilagnat. Ayan. Mahirap po kasi kapag yung nilagnat kasi hinang-hina yung katawan. Yun lang naman yung pinaka grabe kong nararamdaman. Yung panghihina ng katawan. Tapos yung sumasakit yung aking sikmura. Na parang feeling ko laging yung gutom, masakit kahit busog. Parang feeling mo lagi kang gutom. Tapos wala yung panlasa, walang pang-amoy. Kaya mabilis makapayat kasi hindi po makakain. Kaya prutas yung ko kasi yun yung aking nalalasahan lang. Talaga yung mga prutas na ako araw-araw. Para kahit pa paano ay may laman yung tiyan kasi manghihina po talaga pag hindi kumain. Napakasarap po habang tumutulo yung pawis. Ayan, binubuk ako pa nga po yung bibig ko para pasok na pasok yung usok na may asin sa ating bunganga hanggang sa dibdib. Para po hindi tayo mahirapang huminga. At mawala ang virus na yan. Ayan. Talagang kailangan langap na langap yung usok. Hindi natin kailangang matakot kung tayo ay magkasakit ng ganitong sakit dahil hindi po makakatulong ang takot. Kailangan ay tulungan ang sarili, gawin lahat ng paraan. Mas tingin natin ay makakapagpagaling, makakapagpalakas ng ating katawan. Hindi naman kailangan laging magpapadoktor kasi may mga paraan naman po na talagang nakakatulong at talagang napatunayan ko po ito. Yan. Hindi ako masyadong inubo, hindi ako masyadong sinipon, pero talagang dry yung lalamunan, yung ilong, makati. Yan ang nakakamdaman. Tapos, diretso lang yung pag-inom ng paracetamol para hindi talaga lagnatin. Tapos, inom ng maraming tubig. Dahil talagang feeling po laging uhaw, dry na dry ang lalamunan. Kaya, kailangan ng tubig. Maya't maya, okay lang umihi ng umihi. Basta yung tubig. Araw, gabi, sa gabi po nakakailang bangon ako. Inom ng tubig, ihi, pupuyat din ako. Kaya malaki rin ang ibinagsak ng katawan. Pero kailangan lumaban. Mahirap po sa kagaya namin ng mga ganitong trabaho sa bahay kasi kahit may nararamdaman, nagtatrabaho pa rin kami, luluto, laba, linis ng bahay. Kaya kailangan tulungan ng sarili, pakatatag, magpalakas, at samahan ng dasal. Sa mga kaibigan ko po na patuloy na may message sa akin, nagpapaalala at nagdarasal, maraming salamat po at sa aking mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga taong andyan araw-araw nagtsatsaga sa pangungulit ko sa chat, sa kadaldalan ko. Salamat po sa mga totoong kaibigan, mga YouTubers po at talagang kasuporta sa akin simula pa noon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hirap at ginawa, hindi niyo ako iniiwan, nandiyan kayo lagi. Handa akong tulungan at magtsaga sa aking kadaldalan, kakulitan. Salamat sa mga totoong kaibigan na nakilala ko sa YT World. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo kung sino-sino kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe, tumutulo yung pawis ko. Alam niyo po yung nakakaano rin ito. Nakita ko sa sarili ko.
Simulang nag-steam ako. Grabe ang kinis sa mukha. Nakakakinis siya ng mukha. Napansin ko, makinis naman na talaga yung mukha ko, pero mas nakakinis pa po. Pagkatapos nyo mag-steam, ipuin nyo yung mukha nyo, kinis na kinis hanggang dibdib. Ganda pala yung yung asin sa balat, yung mainit na naaano sa iyong balat, nakakakinis talaga siya. Ayan. Basta may ubot sipon lang po kayo, ito napakaganda nito. Kasi nung mga anak ko po maliliit pa rin, kapag may mga sipon sila, nahihirapan silang huminga. Ganito yung ginagawa ko. Dati kasi yung ibang ginagawa Vicks, pero sabi nila pangit ang Vicks. So ito po napakaganda. Talaga nagluluwag yung yung paghinga. Ayan. 10 to 15 minutes lang po ito. Hanggat mainit yung tubig, hanggat may usok. Ako talaga ibinubuka ko yung bibig ko para pasok na pasok siya. Ito lang po ako sa bahay, papagaling. Mas nakakatakot kasi kung sa ospital. Ang nakakatakot lang kasi yung talagang magsikip yung dibdib mo. Hirapan ko huminga, kailangan ko talagang i-confine kasi lalagyan ka ng oxygen. Kaya inagapan ko po ito. Umpisa pa lang, lahat ng alam ko, lahat ng sinasabi ng mga kaibigan ko, ginawa ko na sa sarili ko dahil ayoko pong ma-hospital. Kaya ito po. So, ngayon po, tapos na. Sandali. Ouch! Ouch! Grabe. Tingnan nyo po, pagkatapos ko mag-steam. Grabe. Basang-basa ng tingnan niyo po ang pawis. Ganyan. Pagkatapos kong mag-steam. Ayan. Basang-basa ng pawis. Ayan. Napakaginhawa po. Napakaginhawa sa ilong. Ganyan po ang ginagawa ko. Dati hindi ko tinatakpan yung mata ko, ang sakit Ayan. So, ganun lang po yung ginagawa ko bago ako matulog. Pumuti na ang mukha ko kay steam. Ilang araw na to, one week na po. 1 week ko itong ginagawa. Talagang hindi ako pwedeng matulog nang hindi mag-i-steam. Ayan, at kaya ako po naisipang mag-vlog para kahit pa paano makatulong din po sa mga tao na katulad ko na nakakaranas ng ganitong klase ng karamdaman na hindi po natin kailangang matakot. At kagaya nga po na sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sa mga mahal ko sa buhay, pag talagang oras mo na, hindi natin kayang pigilan yan. Pag oras na ng pagbawi ng pahiram ng buhay, hindi naman po natin kayang pigilan talaga. Diba? Ito lang po. Sana po makatulong kahit pa paano kung ano yung aking ginagawa sa aking sarili. Pakatulungan ko yung sarili ko para ako'y gumaling sa aking karamdaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. At abangan nyo pa po yung aking mga susunod na gagawin, ginagawa. Ayan. Sa susunod ko pong vlog, maraming salamat po. At please don't forget to subscribe, comment, and share my video. At please click the notification bell para po maging updated kayo sa mga video na aking ina-upload. Maraming salamat po at ingat tayo lagi. God bless po. Bye-bye po muna sa ngayon.